Yo, what's up mga idol? Welcome ulit sa channel ko. Kumusta na ba kayo? So ako papasok ng duty 2 to 10 PM duty. Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo sa mga tropa na nag-aabang. Shoutout sa mga tropa natin, kay Idol ML Gaming Vlog, kay Idol Tito Pex TV, kay Idol PJ Bulandos, kay Idol Chill Gil, kay Idol iMotovlogs TV, kay Idol Smoothie Suave Rider, sa aking katrabaho JM Rodrigo, at syempre sa asawa kong very supportive Yani Guzman. So ngayon, gusto kong i-open ang topic na do's and don'ts pagdating sa paggamit ng kalsada sa Bataan, sa highway ng Bataan. Wow! Unang-una, simulan natin sa speed limit. So ano nga ba ang mga tamang speed limit ng mga sasakyan na gumagamit sa highway ng Bataan? Simulan natin sa public vehicles, katulad ng mga jeepney, UB Express, mga bus, mga kung meron taxi, mga ganun. So ang tamang speed limit nun ay minimum of 40 kilometers per hour at maximum of 70 kilometers per hour. Sa mga private vehicles naman natin, katulad ng mga sakyan, AUVs, SUVs, at iba pang similar vehicles, ang minimum speed nun ay 60 kilometers per hour. Ang maximum naman ay 80 kilometers per hour. Next naman natin ay mga trucks, katulad ng mga tankers, cargo trucks, closed vans, dump truck, trailers, transit mixers, at iba pa mga klaseng uri ng trucks. Ang minimum speed ay 30, ang maximum speed ay 50 kilometers per hour. Ang next naman natin ay mga motorcycles. Ang minimum nun ay 40, ang max naman nun ay 60 kilometers per hour. Wow! So bakit nga ba meron tayong speed limit sa Bataan Highway? Kasi iniiwasan natin yung magkaroon ng aksidente, lalo na sa mga truckings natin. Isang beses lang na pagkakamali, maraming pwedeng madamay dahil sa laki ng sakyan nila. Kaya dyan tayo nag-iigpit sa speed limit ng mga truckings. Next naman natin ang tamang paggamit ng highway. Dito sa Bataan meron tayong 4 lanes at meron ilang areas na na-develop na 6 lanes. So sa 4 lanes meron tayong fast lane at slow lane. Sa katulad ko na single ang gamit, single motorcycle, dapat lagi tayong nasa slow lane kasi mas priority natin na nasa fast lane ang mga malalaking sasakyan. Pwede naman tayong gumamit ng fast lane pag overtake tayo, pero wag lang yung magbababad tayo na nasa fast lane. Or kung mag-i-stay ka sa fast lane, siguraduhin mo lang na wala kang kasabay or wala kang maabala na gumagamit na ibang sasakyan na nasa fast lane. Siyempre ganun din sa mga gumagamit ng tricycle, dapat nasa slow lane lang sila. Okay lang kung gagamit ka ng fast lane kung overtake ka, after nun balik ka rin kagad sa slow lane. Siyempre applicable din yan sa ibang sasakyan, sa mga 4 wheels. Kung ikaw ay nasa fast lane at may gustong gumamit ng fast lane na mas mabilis sa'yo, ikaw na yung mag-adjust, mag-giveaway ka, lipat ka ng slow lane. At syempre baon mo
yung mga supporting documents ng sasakyan mo, tulad ng rehistro, at ang pinaka-importante, ang driver's license. At dapat syempre updated lahat yon. Maraming kasi sa atin na natuto lang gumamit, pero pagdating sa mga ganong documents, wala pala silang dala, lalo na lisensya. Sa panahon ngayon, lalo na pandemic, maraming checkpoint, so hindi natin maiwasan na may mga mag-check ng license natin, ng registration. At syempre, bukod doon, kasi yun yung panlaban mo, lalo na pagdating sa mga aksidente o yung mga hindi inaasahang pangyayari sa highway, sa kalsada. Dito kasi sa highway natin sa Bataan, centralized ng CCTV at nakamonitor ang mga operator natin doon sa command center. So pag may mga pangyayari na hindi inaasahan, katulad ng vehicular accident at ibang naka-illegal parking, naka-obstruct sa kalsada, tinatawag nila yon sa patrol at aabangan ka na lang nila or i-apprehend ka na lang nila. Yun ang iniiwasan natin. At syempre bukod doon, pag may mga na-stranded na sasakyan at na-monitor yon sa CCTV natin, pupunta ka agad ng mga patrol natin para tulungan ka, para i-assist ka sa kung anong may i-offer nilang tulong para magawa ang iyong sasakyan. Kaya in case na lumuwag na ulit ang Bataan at marami nang pwedeng pumasok na tagalabas, at kung kunyari magkaroon kayo ng problema sa kalsada, tawag nyo lang agad 911. Ayan, sigurado puntahan kayo at susuportahan ng mga tropa natin sa MBDA. At idagdag ko na rin, dahil maraming pumapasok na riders dito, mga galing taga ibang lugar na pupunta sa mga sikat nating tourist spot katulad ng Mount Samat. Huwag niyong kaalimutan na magsuot ng helmet, mapa rider man or back ride. At syempre, observe nyo rin yung speed limit nyo at laging nasa slow lane. Pero kung ako, tatanungin nyo bakit nasa fast lane ako, gumagamit ako ng fast lane dahil alam ko na wala akong naabala gumagamit ng fast lane. Kaya ayun, sana sa susunod maging okay na yung panahon natin dahil sa pandemic. Sana makasama din namin kayo mag-ride pag nababa kayo dito sa Bataan, at syempre sa ibang lugar din. Uy, Ford Mustang. Testingin ko kaya. Di nga! Biro lang. Kakain tayo ng alikabok dyan. Ganda, no? Sana all. Wow!
So ayun mga idol, malapit na tayo sa office namin. Touchdown! So paano mga idol? Balikan ko kayo mamaya. One shift later. So what's up mga idol? Welcome back ulit. So ito, pauwi na. Natapos din ang duty na 2 to 10 PM. Grabe, dilim dito. Nakapatay kasi yung mga linya dito. Tinanggal yung mga poste ng ilaw dahil na may nire-renovate. At sigurado pagkatapos ng renovation ito, isa din to sa mga magiging tourist spot dito sa Bataan. Dito sa tourism center. Kaya ito, samahan nyo ako pag-uwi. Nga pala mga idol, dagdag ko na rin na isa sa mga bawal dito sa Bataan ay ang no taillight at no headlight, lalo na syempre pag mga gantong gabi dahil namomonitor pa rin yan ng CCTV natin. At syempre bukod dun, para na rin sa safety natin at safety ng nasa likod natin na ibang gumagamit ng kalsada. Dahil syempre kung no taillight ka, hindi ka visible ng mga nasa likod mo. Ganon din naman kung no headlight ka, hindi ka rin visible lalo na sa mga kasalubong mo na hindi nila alam na kunwari mag-U-turn ka or papasok ka sa kanto, hindi ka nila makikita. So kaya kailangan meron tayong headlight at taillight, lalo na pag gantong gabi, para safety ng lahat. At syempre bukod doon, kung no headlight ka, hindi mo makikita yung ibang hazard sa kalsada, katulad ng mga potholes, mga signages kung may mga construction, mga bato na nahulog sa mga dump truck, or yung mga tumatawid na pedestrian na tao o aso, o kaya man pusa. Lalo na ngayon, ang dami pang road construction, so hindi mo makikita na may mga detour pala or lilipat ka sa kabilang lane. Hindi mo makikita, may mga barriers pala or mga polar stick na walang reflector. So para sa safety pa rin na dapat meron tayong headlight. Dahil hindi naman din lahat ng area ng highway ay may mga ilaw or mga poste ng ilaw. Kaya syempre mas maganda meron pa rin tayong headlight. So yun lang naman mga idol. At kung meron din kayong may sasuggest na pwede natin gawin topic, comment below nyo na lang. At susubukan natin gumawa ng usapan tungkol doon. So mga idol, huwag niyong kakalimutan ng i-like ang video. At yun, mag-leave lang kayo ng comment, any violent comment or anything na tungkol dito sa video natin, welcome kayo. At huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe. Yan na rin yung notification bell para updated kayo sa mga
videos na i-upload natin. Maraming salamat sa mga tropa sumusuporta. Alam niyo na kung sino-sino kayo. So maraming salamat mga idol. Ride safe palagi mga idol. Alam niyo na, paulan-ulan, basaan daan, madulas, kaya doble ingat. Kaya ito mga idol, mag sound trip na lang tayo pauwi.